Anong balita sa boxing? Siyempre, mainit-init ngayon ang laban ng ating kababayan, ang nag-iisa nating champion sa Pilipinas ngayon, current unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales. Makakalaban niya ang sikat na sikat. Mapapanood natin ang isa sa pinakamalaking laban sa taon na ito. Naganap na kahapon mga lods ang kanilang weigh-in, kung saan pasok naman silang dalawa, kaya tuloy na tuloy ng kanilang laban. Tumimbang si Marlon Tapales ng 55.0 kg at si Naoya Inoue naman 55.2 kg. Nakita natin na bato-bato na ang katawan ni Inoue mga lods. At ito rin naman ating kababayan ay bato-bato na rin. Mukhang pinaghandaan talaga ng gusto ni Tapales ang laban na ito. Iba yung kanyang katawan. Mas bato-bato ang kanyang katawan ngayon kaysa nung laban niya kay Murodjon Akhmadaliev. Kaya ang ibig sabihin nito, kung ano ang naipakita niya sa laban niya kay Akhmadaliev ay mas maganda ang maipapakita niyang laban kay Naoya Inoue. Sana nga. Kung nung nakaraang araw sa kanilang final press conference ay hindi nakipag-face off si Naoya Inoue, basta nakipagkamay na lang at bigla na lang umalis. Kahapon naman sa kanilang official weigh-in ay naganap na ang face off nila. Wala naman naganap na drama sa kanilang face off, hindi sila nag-angasan. Pero syempre, inaasahan natin na maangas ang kanilang laban mamayang gabi. Pagkatapos nga ng kanilang timbangan ay nanigurado ulit ang VADA. Binisita na naman si Marlon Tapales para sa blood and urine testing. Kaya siguradong malinis si Tapales pagdating sa laban. Maganda rin naman ito para pag nanalo si Tapales, hindi makwe-question ang kanyang panalo. At ipinakita na rin ang recovery meal ni Tapales, courtesy ng Viva Promotions. Ayun, syempre may kanin at tingin natin na nilagang baka. Sabi ng Viva Promotions, ipagdasal natin ang magandang recovery ng ating champion at sana maging 100% ang kondisyon niya para sa laban niya mamaya. Suportahan din natin ang ating isa pang kababayan na lalaban sa Tapales Inoue card, itong Pilipinong light flyweight John Paul Gabunilas. Makakaharap niya ang walang talo, kanamo sa kama. May record na 8 wins with 7 knockout at walang talo nga. Isa lang ang nakaligtas sa kanya na hindi niya mapatulog. Laban nila 8 round non-title match dito sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Galing mismo sa bibig ni Marlon Tapales. Sabi niya, tutungo ako sa Japan para manalo. Bibigyan ko ng magandang laban si Inoue. Sana nga kahit makatikim siya ng malakas na suntok ni Inoue, hindi magbabago ang kaisipan niya. Tulad ng sinabi niya na makikipagsabayan siya at inanakaut niya si Inoue. At nasabi pa nga ni Tapales na hindi daw siya natatakot sa mga malalakas na suntok ni Inoue. Gusto pa nga daw niyang maging mahaba ang kanilang laban, umabot ng 12 rounds, kasi gusto daw niyang ramdamin at enjoyin ang mga suntok ni Inoue. Ganon kakumpiyansa ang ating kababayan sa kakayanan niyang tumanggap ng malalakas na suntok. Ito namang pamilya ni MP Promotions Head Sean Gibbons, ipinagbubunyi daw nila ang spirit ng Christmas na masaya sa Japan. Dinala niya ang kanyang buong pamilya para suportahan at saksihan ang ating mahusay na champion Marlon Tapales na makakuha ng kasaysayan para sa sambayan ng Pilipino ngayong gabing ito. Mabuhay daw si Marlon Tapales. Sabi naman ng Viva Promotions na pinamumunuan ni Brendan Gibbons na anak ni Sean Gibbons, kung makakapagsalita lang daw ang mga mata ni Tapales, kung gaano niya kagustong bigyan ng ating bansa ng karangalan, sasabihin daw niya sa lahat ng mga Pilipino na itong laban na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para ito sa lahat ng mga Pilipino na kababayan niya. Kahit isang araw lang daw, ngayong araw na ito, inaasahan daw ng Team Tapales na makita ang bawat Pilipino na magkaisa at bigyan si The Nightmare Marlon Tapales ng karagdagang lakas sa pagbibigay sa kanya ng suporta at panalangin na makakatulong ng malaki sa kanya sa pagharap niya kontra pound for pound Japanese star Naoya Inoue mamayang gabi. Kahapon nakuha na rin nila ang official gloves na gagamitin nila. Ang gloves ni Marlon Tapales ay Grant gloves at si Naoya Inoue naman ay winning gloves. Si Brendan Gibbons ang pumili at nag-check ng gloves ni Marlon Tapales. Nakapagtataka mga lods na winning gloves ang pinili ni Naoya Inoue at hindi yung dati niyang ginagamit na Cleto Reyes gloves. Ang pagkakaiba kasi ng winning gloves at Cleto Reyes gloves ay yung winning gloves ay makapal ang padding sa harap, samantalang yung Cleto Reyes gloves ay manipis ang padding sa harap niya. Itong Cleto Reyes ang ginagamit ng may malalakas na suntok para ma-knockout ang kalaban nila. Makakatulong mag-knockout ng kalaban.
Ito rin ang paboritong ginagamit ni Manny Pacquiao. Pero ngayon nga, winning gloves ang pinili ni Naoya Inoue. Kaya nakapagtataka. Napapag-isip na lang tayo, baka naman may injury ang mga kamay ni Inoue. Hindi natin alam. Pero magandang kalamangan ito para kay Marlon Tapales ang pagpili ni Naoya Inoue ng winning gloves. Kaya ano sa tingin nyo mga lods, may kakaibang nangyayari ba? Mukha bang ma-upset ni Marlon Tapales itong si Naoya Inoue? Ito mga lods, ipinakita na rin ng Viva Promotions ang fighting trunks at gloves ng ating champion. Handa na daw si The Nightmare na lumaban at ipakita ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa boxing. Kumpiyansa itong ating kababayan Marlon Tapales na makukuha niya ang napakalaking upset kontra Japanese Naoya Inoue sa kanilang Super Bantamweight Unification bout sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan ngayong gabi alas 7. Kahit sobrang paborito si Inoue sa pustahan, ay tiwalang-tiwala si Tapales at ang kanyang team na maiuwi nila ang 5 belt dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Tapales, 2,000% natatalunin niya si Inoue. Sabi rin ni Sean Gibbons na 200% natatalunin ni Tapales si Inoue. Layunin ni Tapales sa laban na ito na maging kauna-unahang Pilipino na maging undisputed champion. Mabigyan ang Pilipinas ng kauna-unahang undisputed champion na titulo, na ang kasaysayan na ito ay maski ang ating napakahusay na mandirigma 8-time world champ Emmanuel Manny Pacquiao ay hindi nakamit. Sabi ni Tapales gusto niyang manalo at hindi niya magagawa ito kung puro depensa ang gagawin niya, kaya kailangan makipagsabayan daw siya, na yun din naman ang nakikita natin tanging paraan para talunin si Inoue. Dahil kapag nakipagsabayan ka, may tsansa ka na may patama mo ang solidong suntok. Lalo pa at ang parehong kamay ni Tapales ay parehong nagtataglay ng one punch knockout power. Kaya kapag nakipagsabayan siya, malaki ang tsansa na mananockout niya si Inoue. Napakaganda daw ng pakiramdam ngayon ni Tapales. Nasa tuktok daw ang kanyang kondisyon at handa na daw siya at excited na makaharap na si Naoya Inoue sa ibabaw ng lona. Siyempre gusto daw niyang manalo at ang mensahe niya sa mga boxing fans, lalong-lalo na daw sa Japan, ay itong laban daw nila ay exciting fight kasi parehas daw silang gustong manalo. Lalo pa at ang mananalo sa kanila ay makakakuha ng malaking kasaysayan sa kanilang kanya-kanyang bansa. Si Naoya Inoue kapag nanalo siya ang magiging kauna-unahang Hapon na maging 2 division na undisputed champion. Pero sabi ni Naoya Inoue na wala daw sa kanya ang mga titulo. Hindi daw itong pinakahangad niya sa boxing kay Naoya Inoue. Kasi ngayon pa nga lang, kaya na nilang pag-usapan ng rematch close kung sakaling manalo si Tapales. Para sa atin naman, sana nga manalo si Tapales. Para sa ganun, makita na naman ang mapa ng Pilipinas sa mundo ng boxing. Katulad kay Manny Pacquiao noon. Dahil magkakaroon ng rivalry ng superstar Japanese Monster Inoue at ni Marlon Tapales. Katulad ng mga nabuong rivalry ni Manny Pacquiao noon, hindi lang isa kundi 3 Meksikano na sina Marco Antonio Barrera, Eric El Terrible Morales at Juan Manuel Marquez. Ayon naman dito sa maxboxing.com, natingin nila yung magkumpiyansa ito sa laban niya kay Tapales. Kaya magandang balita, binibigyan din nila ng malaking pag-asa itong si Tapales na ma-upset nga si Inoue dahil sa kanyang awkward angle at taglay na one punch knockout power. Dito talaga si Champ Tapales na ina-knockout si Inoue talaga sa laban nila. May kakalagyan talaga si Inoue kapag sasabay sa galaw ni Champ Tapales. Pag papasok siya, ganoon. Ang message ko sa lahat ng boxing fans, especially here in Japan, abangan nyo yung laban namin kasi excited itong laban na to at saka pareho kaming dalawa gustong manalo, lalong-lalo na ako para makagawa ako ng history sa Pilipinas. A question for Tapales. Tagalog. Marlon, anong pinaka-concern mo dito sa laban na ito? Baka mamaya hindi kaya maging defensive na lang tayo, makasurvive na lang para matapos ang laban. Hindi naman ganun kaya? タパレス選手にお聞きしたいと思います。これからの試合で、一番の懸念となっているのはどうでしょうか。ディフェンスに、なってしまって、それで試合を、終わらせようという形にはなってしまわないのでしょうか。Tulad ng sinabi ko po sir, gusto kong manalo. So, hindi po ako mananalo kung palagi lang ako nagdidepensa. At saka,
tama yung training ko. Alam ko yung ano yung dinala ko rito. So, talagang lalaban ako. Talagang malaki yung pwede. How many percent? Confident are you? 200. 200. No. The Filipino. Me 200. Your whole team seems very confident and loose. Sean seems very loose. He says, unlike these other guys, you have no fear. Why? Are you crazy or are you just that good? Maybe. Crazy is dangerous. But feeling good. Eto mga Lods, panoorin naman natin ang comeback fight ni Marlon Tapales mula nung natalo siya kay Japanese Ryosuke Iwasa. Itong laban niya sa kapwa Pilipino, Eden Sonsona, noong November 21, 2020, kung saan pinabagsak niya si Sonsona ng 2 beses sa round 1 at isa sa round 2. At sa round 2 na rin niya tinapos ang laban.
Yan ang